Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 651. Nang magsalita si McFay, natigilan ang lahat. Challenge ba yon? Hinahamon ba niya kaming huwag sumakay? Sino ang makakalaban sa ganitong hamon? Isira mo yang pinto. Hindi napigilan ni Landon ang panunuya. Basag, basag, boom. Sa kanyang utos, lumapit ang kanilang mga mandirigma at sa pilitang giniba ang higanteng metal na tarangkahan. Ang lakas ng loob mong sirain ang pinto. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Napasigaw si McFay sa galit. Woof, woof, woof. Ang mga asong militar ay tahol ng tahol habang sinusubukan nilang sumugod ngunit pinigilan ng kanilang mga pagpigil. Nagdilim ang ekspresyon ni Fred habang tumatahol, mga lalaki, suwayan mo si Levi. Patayin ang sino mang humadlang sa iyong paraan. Thud, thud, thud. Sa sandaling iyon, sinubukan ng mga Dragon Guard na pumasok. Tumigil ka. How dare you? Sigaw ni McFay. Binalaan din ng iba pang mga kapitan ang mga Dragon Guard na umatras. Bakit hindi ako maglakas loob? Singilin. Hindi pinansin ni Fred ang kanilang mga babala. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Sumigaw si McFay, ito ang Warzone Compound at na isang restricted military area. Lahat kayo ay lumalabag at lumabag sa mga ipinagbabawal na lugar. Nang marinig ang mga salita ni McFay, ang umaataking Dragon Guards ay tumigil sa kanilang mga landas at tinitigan siya ng may pagtataka. Sa katunayan, tila sila ay medyo natatakot. Boom! Nakakabigla ang balita na inakala ni Fred at ng kanyang mga tauhan na tinamaan sila ng kidlat. Sa tingin ko naiintindihan ko kung ano ang nangyayari. Isang bagay ang biglang naintindihan ni Fred at ng kanyang mga tauhan. Sa simula pa lang, ramdam nila na magkaiba si McFay at ang kanyang mga tauhan ngunit hindi nila lubos maisip ang dahilan. Dahil nakasuot sila ng army green na tank top, naging malinaw kung sino sila. Lahat sila ay mga sundalo. Maging ang mga aso ay iba ang hitsura. Mga asong militar ang mga iyon. Sa sandaling iyon, nagpanik sina Fred at Landon. Kung ito ay talagang isang restricted military zone, sila ay nasa napakalaking problema. Mas masahol pa kung lahat ng lalaking ito ay mga sundalo rin. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong maningil o umalis? Ngunit imposible ang pag-alis dahil hindi na muling mapahiya ang pamilya Gates. Ngumisi si Fred, sa palagay mo ba ay dahil alam mo bang ito ay isang sonang militar ay nagagawa ito? Sinusubukan mo bang takutin kami? Uulitin ko, ilabas mo dito si Levi para lumuhad sa harap ko. O kung hindi, sisirain ko ang lugar na ito at papatayin ang lahat. Galit na deklara ni Fred. Samantala, ang Dragon Guards ay handa na para sa aksyon. Nang matanggap ang kanilang mga order, sisirain nila ang gusali. Ito na ang iyong huling babala, deklara ni McFay. Mga lalaki, pumasok at hulihin si Levi. Si Fred ay hindi gaanong nagpapasalamat sa alok. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay McFay at sa lahat ng iba pang mga kapitan. Damn you be asterisk starred, how dare you make trouble within my territory? Inilabas ang kanyang telepono, mabilis na nag-dial ng numero si McFay. Hello, si McFay pala. Ipasa ang aking mga order. Ipunan ang mga tropa sa buong kagamitan sa pakikipaglaban at pumunta sa Guardian Mansion sa labas ng lungsod. Kailangan nating protektahan ang Diyos ng digmaan. Pagkatapos nito, tumahol si McDonald sa kanyang telepono. Hello, si McDonald pala. Pagsamasamahin ang mga lalaki at papuntahin sila sa Guardian Mansion na armado hanggang sa ngipin. Ipagtanggol natin ang Diyos ng digmaan. Sa huli, nag-utos si Mackenzie, hello, si Mackenzie pala. Kunin ang koponan na tumungo sa Guardian Mansion ngayon. May mahalagang laban tayo. Nagpatuloy ito sa iba pang mga kapitan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 652. Isa-isang inutusan ng mga kapitan ang kani-kanilang koponan na tumungo sa Guardian Mansion. Sa isang sandali, 30 regiment ang pinakilos na isang kahangahangang pagpapakita ng lakas. Samantala, ang pamilya Gates at ang kanilang malakas na hukbo na 600 ay natigilan. Isa-isa silang naririnig na humihingal. Maging sina Landon at Fred ay natulala habang si Kurt ay hindi napigilan ang pag-ubo.
Hindi alintana kung sila ay nagsisinungaling o hindi, si McFay at ang kanyang mga tauhan ay tiyak na nagmukhang nakakatakot. Lahat ba ay 60 lalaking kapitan ng hukbo? Kung ganoon, ang lugar ba na ito ay talagang isang restricted military area? Sino ang tao sa loob? Gaano siya kataas sa posisyon para magkaroon ng higit sa 60 opisyal na nagpoprotekta sa kanya? Nataranta ang pamilya Gates. Ang mga Dragon Guard, na nasa taliba, ay nagsimulang manginig at nanghina sa kanilang mga tuhod. Paano kung totoo ang sinasabi nila? Alam nila kung ano ang kahihinatnan nito. Sa sitwasyong iyon, ang pinagsama-samang 10 pamilya ng Gates ay hindi magkakaroon ng pagkakataon, lalo pa ang isa. Kung ito ay dumating sa iyon, ang pamilya Gates ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon. Atake na ba tayo? Ngunit hindi kami maglakas loob. Hindi ba tayo dapat umatake? Ngunit ang pamilya Gates ay mapapahiya. Sa sandaling iyon, lumabas sina Levi, Asher Dragon, at ilang iba pa. Boom! Sa paningin ni Levi, ang pamilya Gates ay nakatitig sa kanya ng mga punyal. Pagkatapos ng lahat, siya ang taong nagdala sa kanilang pamilya ng kanilang pinakamalaking kahihiyan. Samantala, hindi napigilan ni Landon ang pagnanais na patayin si Levi dahil inagaw ni Levi ang kanyang kasintahan sa harap ng lahat sa South City. Napakalaki ng galit niya kay Levi. Para naman kay Fred at Kurt, pareho silang nagalit. Sa paningin ni Levi, ang kanilang galit sa kanya ay lumaki ng husto. Dapat natin siyang patayin. Nang mag-uutos na si Fred, nag-atubili siya nang mapunta ang tingin niya kay McFay at sa iba pang mga kapitan. Pero paano kung totoo ang mga tawag nila? Kung gayon, ang pamilya Gates ay tapos na para sa. Ngumiti si Levi sa pamilya Gates nang makita sila. Balita ko hinahanap mo ako. Levi, ikaw, halos sumabog si Landon sa galit. Well, nakatayo ako ngayon dito. Halika na, ngumisi si Levi sa pamilya Gates. Nang makita nila ang mapanoksong ekspresyon ni Levi, halos makasabog ng sisidlan ang mag-ama. Halika na, ano ang mali? Natatakot ka ba? Hindi ba nakakatakot ang pamilya Gates? Hindi ba ikaw ang batas saan ka man magpunta? Ano na ngayon? Wala ka man lang lakas ng loob na pumasok sa pintong ito. Sa harap ng mga panunuya ni Levi, ang pamilya Gates ay nagalit. Gayunpaman, lahat sila ay mabilis na huminga habang sinusubukan nilang pigilan ang kanilang galit. Maging ang mga machete sa kanilang mga kamay ay nakataas. Si Fred ay nahihirapan sa sarili. Sa pag-atake o hindi sa pag-atake? Anong dilema? Naramdaman din ng lahat. Kung si McFay ay isang tunay na opisyal ng hukbo, sila ay nasa malaking problema. Nang mapansin niyang nag-aalangan ang pamilya Gates, tumanggo si Levi, ano ang kinakatakutan mo? Hindi ba ang pamilya Gates ang batas mismo? Hindi ba't ikaw din ang naghahari sa kapirasong lupang ito? Hindi ba na-override ng authority mo yung kay Erudia? Ano ang mali ngayon? Bakit hindi ka maglakas loob na tumapak dito? Halika, huwag mo akong bigwan, mga wimps. Sa harap ng mga panunokso ni Levi, nakahinga ng maluwag si Fred at basang-basa sa malamig na pawis. Habang nanginginig ang buo niyang katawan, halos lumuwa ang mga mata niya sa mga saksakan nito, lalo na nang makita niya ang maangas na ekspresyon ni Levi. Hindi niya napigilan ang udyok at tuluyang sumabog. Mga lalaki, atake. Dapat mahuli ng buhay si Levi. Buong lakas na umungol si Fred. Sisingilan. Hindi na nagpigil ang Dragon Guards habang lahat sila ay sumugod pasulong. Hayaan mo silang dumating. Pumasok si McFay sa kanyang pakikipaglaban at naghanda para sa labanan. Boom! Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na makina ay dumagundong sa kalangitan. Napakalakas nito na naging sanhi ng panginginig ng lupa. May isang combat helicopter na umiikot sa ere. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 653. Iyon lang ang eksenang iyon ang dahilan kung bakit tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa at tumangala sa langit. Dahil gabi na, ang helicopter ay nagliwanag sa mga tauhan ng pamilya Gates. Lahat ng Dragon Guard na nakapalibot sa mansyon ay nahuli sa liwanag. Dahil ang liwanag ay napakaliwanag, ang lahat ay kailangang protektahan ang kanilang mga mata mula sa pagkabulag. Natigilan lahat ang pamilya Gates. Ito ay isang restricted military area. Sino ka? Kami ang airborne unit ng South War Zone. Ano ang plano mong gawin?
Isang boses mula sa helicopter ang umalangaw sa mga speaker nito na ikinagulat ng pamilya Gates. Kaya totoo. Nagsabi sila ng totoo. Ang mga lalaking ito ay talagang mga opisyal ng hukbo. Thud, thud, thud. Sa susunod na sandali, narinig ng pamilya Gates ang dagandong ng mga yabag na nagmamarcha sa likuran nila. Hindi lang yabag ang mga ito, mayroon ding ingay ng mga sasakyan at marami pang ibang ingay na magkakahalo. Parang may papalapit na buong hukbo. 1, 2, 3, 4. Kasabay ng pagsisigaw ng mga utos, lumitaw ang mga grupo at grupo ng mga sundalo sa likod ng Dragon Guards. Ang pamilya Gates ay nabigla sa kanilang kaibuturan habang ang Dragon Guards ay binangga ng takot. Totoo naman talaga. Talagang nagpakilos sila ng 30 regiment. Ano ang gagawin natin? Ito ay talagang isang restricted military zone. Lagot tayo. Thud, thud, thud. Sa kabila ng kanilang katanyagan at ang 2 bilyong na gasto sa kanila, ang Dragon Guards ay isa-isang lumuhad habang ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga ulo. Ang natitirang nakatayo ay si Fred at ilang iba pa. Gayunpaman, ito ay higit pa dahil gumuhit ng blanko ang isip ni Fred. Putlang-putla ang mukha niya at bumubuhos ang malamig na pawis. Dad, hindi na ako makatiis. Nanlambot ang mga tuhod ni Landon at bumagsak din siya sa lupa. Sa wakas, ganoon din ang ginawa ni Fred na nawalan siya ng lakas sa katawan at halos hindi na makagalaw. Nanginginig ng husto, hindi man lang siya makapagsalita. Nang makita ni Levi ang hitsura nila, ngumisi siya, anong meron? Sumuko ka na ba? Hindi ba ang pamilya Gates ay higit sa batas? Bakit ka nakaluhod? YYU, nauutol na sabi ni Fred sa galit na boses at hindi nang ahas na magpatuloy. Ubo, hak. Ubo. Sa gitna ng kanyang pag-ubo, halos hindi na nagtanong si Kurt. Ikaw, sino ka ba talaga? Bago ito, nang pamunuan ni Hades ang 3,000 lalaki upang protektahan siya, hindi nito napukaw ang kanilang pagkamausisa kung sino si Levi. Gayunpaman, mayroong 30 regiment ng mga sundalo mula sa South War Zone na nagpoprotekta sa kanya ngayon. Ipinahiwatig nito na si Levi ay isang taong mas mahalaga kaysa sa inaakala nila. Sa totoo lang, walang karapatan ang pamilya Gates na malaman ang aking pagkakakilanlan. Tinapunan sila ni Levi ng malamig na tingin. Mga lalaki, hulihin silang lahat. Dahil walang nang ahas na hawakan ang pamilya Gates, ako ang gagawa nito. Gusto kong makita sa sarili ko kung gaano kahusay ang isang kilalang pamilya na nagpahayag ng kanilang sarili bilang batas ng lupain, sigaw ni Levi. Boom! Napapikit si Kurt at ang kanyang mga tauhan sa kawalan ng pag-asa. Tapos na ang pamilya Gates. Samantala, pabalik sa Black Family Manor. Lolo, Lola, may masamang balita ako. The Gates family have brought 500 Dragon Guards to South City, ulat ni Logan habang hinihingal. Ano, so soon? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Meredith at ng iba nang sila ay tinamaan ng takot. Ito ay talagang nangangahulugan ng problema. Alam mo ba kung saan sila patungo? Tanong ni Meredith. Hinahanap nila si Levi as of now. Narinig ko na gusto nila siyang patayin at lipulin ang underworld ng South City, sagot ni Logan. Nagsimulang magdasal si Meredith. Sana kapag napatay si Levi, mapatahimik ang pamilya Gates. Lola, anong sinasabi mo? Napasimangot si Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 654. Tinitigan siya ni Meredith at ng iba pa. Zoe, don't tell me naniniwala ka talagang kayang harapin ni Levi ang isyong ito. Papatayin siya ng pamilya Gates. Maging ang 3,000 lalaki na nagprotekta sa iyo ay mamamatay ng malungkot, paliwanag ni Logan sa katotohanan ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Zoe ang bigat ng bagay. Oh, ganoon ba? Kung gayon bakit pa ako nabubuhay? Sa sandaling iyon, isang boses ang lumabas sa silid, dahilan para mapaluhod si Logan sa takot. Isa itong multo. Anong King Ghost ang sinasabi mo? Buhay pa ako at maayos pa, ang pag-ungol ni Levi dahil sa pagkagalit. Okay ka lang ba talaga? Tumayo si Meredith at ang iba pa at tumingin kay Levi. Ano ang maaaring mangyari sa akin? Paano ang pamilya Gates? Hindi ka ba nila hinahanap? Hindi makapaniwalang tanong ni Meredith. Nako, sinira ko sila. Wala na sila,
Casual na sagot ni Levi. Ano? Paano ito posible? Nagdududang tumingin sa kanya si Meredith at ang isa pa. Kasabay nito, mabilis na tiningnan ni Logan ang pinakabagong mga balita sa kanyang mga kontak. Pagkatapos noon, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Totoo, ang pamilya Gates ay nawala sa South City at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. It's, si Logan ay natarante kaya natigilan siya sa mga salita. So totoo, nagtinginan si Meredith, Robert, at lahat ng hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, nagpakawala ng nakaka-relax ng ngiti si Russell. Para hamanin ng pamilya Gates si Levi, hindi ba't kapareho ng pagkakaroon ng death wish? Hinawakan ni Zoe ang kamay ni Levi at bamulong, ang misteryosong boss ba ng Morris Group ang gumawa ulit nito. Natigilan sandali si Levi bago tumango. Dahil siya ang boss ng Morris Group, hindi mali ang sinabi ni Zoe. Utang namin sa kanya ang isa pang utang na loob ng pasasalamat. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano natin ito masusuklian, nakangiting pahayag ni Zoe. Nakangiting sumagot si Levi, worst comes to worst, ibebenta ko ang sarili ko sa kanila. Hindi katanggap-tanggap yan, kahit ano pa maliban doon. Umiling si Zoe habang ang pagmamahal niya kay Levi ay nakaugat na sa kanyang mga buto. Sa lahat ng ito, ang inaasahan niya sa isang asawa ay magiging isang kagalang-galang, mature na lalaki na may gininto ang puso. Pero sa ngayon, kahit anong gawin ni Levi, mamahalin niya ito dahil alam niyang pinoprotektahan siya nito noon pa man. Lolo, Lola, at lahat ng iba pa. Ngayon, ipinapahayag ko na ako ang may huling salita sa aking kasal. Ikakasal pa rin ako kay Levi at hihintayin kong ayusin niya ang perpektong kasal para sa atin. Sa harap ng mga pamilyang Black at Lopez, ginawa siyang malinaw ni Zoe. Nang marinig ang kanyang deklarasyon, naantig si Levi. Ang tanging inalagaan niya ay ang tiwala sa kanya ni Zoe. Napabuntong hininga ang magkabilang pamilya bilang tugon. Bakit hindi tayo makatakas kay Levi? Karma ay *********. Sa huli, si Meredith ay walang pagpipilian kundi isuko ang kanyang mga plano. Matapos maturoan ng malupit na leksyon, sapat na siya. Timog Hampton. Ito ang kabisera ng ekonomiya ng Erodia, kaya kilala rin bilang kabisera ng Diablo. Ang Southampton ay nasa mas mataas na antas kaysa sa unang antas ng mga lungsod ng Northampton at South City. Ang dahilan ay ang ilang mga maharlikang pamilya ay itinatag ang kanilang mga sarili doon at ang kanilang pang-ekonomiyang kapangyarihan ay napakalawak. Gayunpaman, ang mataas na lipunan ng Southampton ay nayanig ngayon dahil si Kurt Gates, presidente ng Kamara ng Komersyo ng Southampton ay nawasak, kasama ang buong pamilya ng Gates. Kahit na ang pamilya Gates ay hindi kasing lakas ng mga maharlikang pamilya, kontrolado pa rin nila ang malaking bahagi ng ekonomiya ng Southampton. Para sa kanila na mawala ng walang bakas ay nagdulot ng takot sa marami. Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat may kasalan ang pamilya Gates sa South City? Paano sila mawawala ng ganon-ganon lang? Sa loob ng maikling panahon, nagsimulang maging balisa ang mga mamamayan ng Southampton. Samantala, sa loob ng malalalim na kagubatan sa labas ng Southampton, mayroong isang marangyang vilya. Sa labas ng vilya, may daan-daang lalaking nakaluhod sa pintuan. Master, ipaghiganti mo kami kay Jackie. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 655. Habang nagsisigawan ang daan-daang lalaki, lahat sila ay nakasubsob ang kanilang mga ulo sa lupa, hanggang sa umaagos ang dugo mula sa kanilang mga noo. Ang mas nakakagulat ay 3 buong araw silang nakaluhod doon. Mula nang kumalat ang balita ng pagkamatay ni Jackie Lawson, nagsimulang magtipon ang mga lalaki sa harap ng vilya. Lahat sila ay kapwa-disipulo ni Jackie ng iisang master. May intensyon nga ang kanilang master na magtungo sa South City, ngunit hindi pa ito ang tamang oras dahil nasa gitna pa rin siya ng kanyang nag-iisang pagmumuni-muni. Ngunit ngayong patay na si Jackie, hindi na makapaghintay ang mga kapwa niya disipulo. Kaya naman, sila ay nakikiusap sa kanilang amo na tapusin ang kanyang pamamagitan ng mas maaga. Sigh, biglang isang malakas na buntong hininga ang narinig mula sa loob ng vilya. Ang daan-daang disipulo na nakarinig nito ay nagsimulang makaramdam ng pananabik. Ang mga mukha nila na kanina ay mapatla sa kawalan ng pag-asa ay kumikinang na ngayon. Creak,
Sa sumunod na sandali, dahan-daang bumukas ang pinto ng villa. Thud, thud, thud. Biglang nagmarcha palabas ang dalawang hanay ng mga bodyguard na nakasuot ng pula. Sa kanilang mga damit, ang salitang, Himmler, ay nakaborda dito. Pagkatapos noon, lumabas ang isang matandang lalaki na napapaligiran ng grupo ng 6 na bodyguard. Lahat silang 6 ay nakamaskara at nakasuot ng eksaktong kagaya ng dalawang lalaking dinala ni Jackie. Nakasuot ng puting roba ang matanda at hindi ito pinagkaiba sa ibang lalaki na kasing edad niya. Ang kanyang mga mata ay maulap at siya ay may hindi matatag na lakad, na para bang ang hangin ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagbagsak anumang oras. Mabuhay ang lahat, Master. Ang daan-daang disipulo ay umawit. Lahat ng mukha nila ay puno ng paggalang at paghanga. Tapos na ba talaga si Jackie? Tanong ng matanda sa nanginginig na boses. Guro, si Jackie ay mananatili sa South City magpakailanman at hindi na babalik, sagot ng kanyang mga alagad. Nang marinig ang balita, tumangala ang matanda at bamantong hininga. Sa buong buhay niya, ang kanyang mga alagad ay umabot sa daan-daan kung hindi libo-libo. Kahit na para sa marami sa kanyang kasalukuyang mga estudyante, hindi niya matandaan ang kanilang mga pangalan. Gayunpaman, sa kanilang lahat, si Jackie ang paborito niya. Sa katunayan, sinasanay niya si Jackie na maging tagapagmana niya dahil wala siyang anak. O kung hindi niya ipapadala si Jackie sa isang mahalagang tungkulin tulad ng pagkuha sa South City. 2 araw na ang nakalipas, kakausap lang niya kay Jackie na tiniyak sa kanya na maayos na ang lahat at nabura na ang underworld ng South City. Gayunpaman, hindi nagtagal, natanggap niya ang balita ng pagkamatay ni Jackie. Sino ang pumatay sa kanya? Tanong ng matanda. Guro, ito ang kasalukuyang pinuno ng underworld ng South City, si Hades. Siya ang kasalukuyang kampyon at record holder ng Deathmatch Championships. Sa makatuwid, wala pa kaming ginagawang aksyon at naghihintay na matapos mo ang iyong pagninilay-nilay, sagot ng mga estudyante. Hindi ako makapaniwala na ang South City ay may napakalakas na mandirigma. Talagang namatay si Jackie, ang sabi ng matanda. Master, huwag kang mag-alala, kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ating lakas, maaari na tayong maghiganti para kay Jackie. Oo, hindi tayo magpapahinga hanggat hindi natin na ipaghihiganti si Jackie. Sabay-sabay na umawit ang daan-daang disipulo. Nasaan ang kanyang katawan? Tumingin ang matanda sa karamihan. Sa sandaling iyon, tumahimik ang mga tao dahil walang nagpakita ng anumang pag-aalala sa kung ano ang nangyari sa katawan pagkatapos ng kanyang kamatayan, hanggang sa malamang na naiwan pa ito sa South City. Nasaksihan ang kanilang pananahimik, nagalit ang matanda. Patuloy kang naghahabol tungkol sa paghihiganti ngunit hindi ka man lang nag-abala na ibalik ang kanyang katawan. Dumagundong ang boses ng matanda sa karamihan at malaking kaibahan sa kanyang mahinang kilos. Nang sumunod na sandali, ang daan-daang disipulo ay nanginginig sa takot at iniyuko ang kanilang mga ulo sa lupa. Takot na takot sila na ang bawat isa sa kanila ay basang-basa ng malamig na pawis. Galit na galit ang kanilang amo. Alam nila kung ano ang kasunod nito ay makakasira ng lupa dahil sa kanyang nakakatakot na pagkakakilanlan. Kapag nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ang buong katimugang Erudia ay manginginig sa kanilang mga bota. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 656. Ang matanda at tila mahinang lalaki ay walang iba kundi ang pinuno ng Southern Union, si Grover Cook. Karamihan sa mga sangay ng Southern Union ay nakabase sa kahabaan ng baybayin kung saan umunlad ang ekonomiya kasama ang maraming iba't ibang industriya. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa martial arts sa loob ng Southern Union. Sa katunayan, ang lahat ng mga eksperto sa Timog mismo ay nagmula sa Southern Union. Napakalakas nila na ang mga underworld ng lahat ng malalaking lungsod ay manginig sa pagbanggit lamang ng Southern Union. Maging si Scott Yates ay nagmula sa Southern Union ngunit halos walang nakakaalam tungkol dito. Bawat taon, kailangan niyang magbayad ng tribute na 5 bilyon sa Southern Union. Wala talagang nakakaalam kung bakit kailangan niyang mamuhay ng isang reklos sa loob ng 30 taon. Ang tunay na dahilan ay ang kanyang impluwensya ay masyadong mabilis na lumawak at sumalungat sa impluwensya ng Southern Union. Kaya naman, kung siya ay patuloy na magpapalawak pa, ang Southern Union ay kailangang ibagsak siya.
Sa makatuwid, walang pagpipilian si Scott kundi iwasan ang mundo upang pigilan ang Southern Union na kumilos laban sa kanya. Mula noon, ang tribute na kailangang bayaran ni Scott sa Southern Union ay tumaas sa 10 bilyon. Noon lamang niya masisiguro ang sarili niyang kaligtasan. Higit pa rito, kahit ang Triple Group ay kailangang magbayad ng bilyon-bilyon bilang parangal sa Southern Union. Ang katotohanan na ang isang internasyonal na conglomerate tulad ng Triple Group ay kailangang yumuko sa kanyang mga tuhod sa Southern Union ay nagpakita kung gaano sila dominante. Sa buod, sino mang may anumang uri ng impluwensya sa Timog ay kailangang magbigay ng respeto sa Southern Union. Gayunpaman, hindi obligado ang Southern Union na tulungan sila bilang kapalit. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang Southern Union. Sa katunayan, ang lahat ng mga underworld sa Katimugang Erudia ay kinokontrol ng Southern Union. Hanggat sila ay nagbigay ng salita, alinman sa mga grupo ay maaaring maalis. Gayunpaman, iba ang nangyari sa South City. Una, nawasak ang paksayon ni Scott, na sinundan ng pagbagsak ng Triple Group. Nang huminto ang mga tribute mula sa magkabilang grupo, napagtanto ng Southern Union na may nangyari sa South City. Kaya naman, ipinadala si Jackie upang lutesin ang usapin. Habang ang South City ay bumubuo ng isang malaking bahagi ng kanilang negosyo, ang pinuno ng Southern Union, si Grover, ay kailangang personal na harapin ito. Ang bawat solong disipulo ni Grover ay isang piling tao sa loob ng kanilang sariling industriya. Kahit sinong mahina ay hindi man lang kwalipikadong maging isa. Sa nakalipas na ilang dekada, si Grover, na mahilig tumanggap ng mga estudyante ay tumanggap lamang ng 7 hanggang 800 sa kanila. Sa makatuwid, ligtas na sabihin na ang bawat isa sa kanila ay isang henyo sa kanilang sariling karapatan. Hindi lamang siya nagkaroon ng maraming mga mag-aaral, ngunit mayroon din siyang hukbo ng mga subordinate at isang napakalaking network ng mga kontak. Sa katunayan, isang salita lamang mula kay Grover at sa buong Timog Erudia ay kikilalanan ito. Ganyan kalakas ang pinuno ng Southern Union. Guro, kasalanan namin ito. Dapat ay naibalik na natin agad ang katawan ni Jackie. Master, bigyan mo kami ng pagkakataon. Siguradong babawiin natin ang katawan ni Jackie. Isa-isang nagsumamo ang kanyang mga alagad. Samantala, mabilis na sumulyap si Grover sa paligid at napabulalas, sapat na ang pagkabigo mo sa akin. Ako mismo ang maghihiganti sa aking alagad. Johnny Lawrence. Tumawag si Grover. Master, Johnny at your service. Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki at sinabi. Inutusan kita na pumunta sa South City. Bago dumating ang hukbo ng Southern Union, kailangan mong bawiin ang katawan ni Jackie, bilin ni Grover. Oo, Master. With that, umalis na si Johnny. Si Johnny ay isang mahalagang miyembro ng Southern Union dahil isa siya sa pinakamahuhusay na mandirigma ng Southern Union. Sa 4 na hari at 8 alipin, isa siya sa 4 na hari. Maliban sa pinuno ng Southern Union, ang 4 na hari ay susunod sa linya sa mga tuntunin ng Chain of Command. Ang 4 na hari ng Southern Union ay napakalakas kaya madali nilang talunin si Scott Yates. Namatay si Jackie sa isang trahedya na kamatayan. Bago ito, pinaplano ko pang ang ideklara siya bilang tagapagmana ko sa darating na Union Conference. Habang nagsasalita siya, tumulo ang mga luha sa mga mata ni Grover. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 657. Papunta na si Johnny sa South City. Kapag naibalik na ang bangkay ni Jackie, gusto kong magsagawa ng libing para sa kanya doon, pahayag ni Grover. Oo, Master. Talagang bibigyan natin ng engranding libing si Jackie. Lumingon sa karamihan, nag-utos si Grover, susunod, kailangan mong imbestigahan at alamin kung sino ang sangkot sa pagkamatay ni Jackie. Pagkatapos nito, ililibing natin silang lahat ng buhay kasama si Jackie. Sa sandaling iyon, ang buong pagkatao ni Grover ay naglabas ng isang nagyayelong malamig na aura, na dinadimay ang paligid na may malamig na presyon. Biglang nanginig ang lahat habang nilalamon sila ng malamig na panahon, parang nahulog sila sa nagyayelong lawa. Nararamdaman nila ang pagbaba ng temperatura sa paligid ng 7 hanggang 8 degree. Ito ay totoo at hindi isang pagmamalabos sa lahat. Si Grover ay isang elite martial artist na nagsanay ng sinaunang sining ng Chi.
Ang dahilan kung bakit siya nag-iisa sa pagmumuni-muni ay upang higit pang mapahusay ang kapangyarihan ng kanyang chi. Naiintindihan mo, guro, magpapatuloy kami sa pag-iimbestiga at walang iiwan na hindi maliliko, sagot ng kanyang mga alagad. Lahat sila ay nanginginig sa ideya na ililibing ng buhay ni Grover ang isang grupo ng mga lalaki kasama si Jackie. Ito ay isang nakakatakot na paniwala sa kanila. Gayunpaman, iyon ang kinahinatnan ng pagkakasala sa pinuno ng Southern Union. Samantala, sa South City, sina Levi at Zoe ay walang pahiwatig ng nagbabantang krisis. Sa katunayan, nakalimutan pa nga ni Levi si Jackie, pati na ang inaasahan na may naghahangad na maghayganti sa kanya. Ang huling bagay na interesado siya ay malaman kung sino talaga si Jackie. Nitong mga nakaraang araw, nakaramdam ng pangamba ang pamilya Davies. Si Leslie at ang kanyang anak ay hindi kumain o nakatulog ng maayos dahil palagi silang nag-aalala. Ang dahilan ay alam nilang si Jackie Lawson ay bahagi ng Southern Union at naging alagad ng pinuno ng Union. Sa makatuwid, mula nang mamatay si Jackie, lalo silang nababalisa dahil alam nilang hindi magpapahinga ang Southern Union hanggat hindi napaghihiganti si Jackie. Sa katunayan, inaasahan nila ang kanilang sarili na kalagkarin sa usapin. Naiwan na walang pagpipilian, maghintay lamang sila. Hanggang isang hapon ay may dumating na grupo ng mga lalaki. Isa ito sa 4 na hari ng Southern Union, si Johnny, at ang kanyang mga tauhan. Nang lumiwanag ang mga mata ni Leslie, mabilis siyang lumapit sa kanila. Inaasahan ka namin, mahal na mga Ginoo. Kami, ang pamilya Davies, ay walang silbi. Hindi namin nagawang protektahan si Jackie, pagtatapat ni Leslie. Hindi na kailangan iyon, alam kong wala kang kasalanan, naiinip na sabi ni Johnny. Sabihin mo sa akin, nasaan ang bangkay ni Jackie? Tanong ni Johnny. Natigilan sandali, mabilis na sumagot si Leslie, Sir, ang bangkay ni Jackie ay kinuha ng mga tauhan ni Hades at hindi ko alam kung saan nila ito itinapon. Ano? Itinapon? Bulalas ni Johnny sa galit, pinasabog ang isang nakakatakot na presyon sa buong silid. Iniwan nito si Leslie at ang iba pang hingal na hingal. Parehong nagulat sina Leslie at Derek nang mapagtanto nilang mas makapangyarihan si Johnny kaysa sa mga alipin na dinala ni Jackie. Sino ba talaga siya? Tama, sir. Gusto daw nilang itapon ang katawan ni Jackie sa basurahan. Sa tingin ko ang kanyang katawan ay maaaring nabulok sa isang tambakan sa isang lugar. Nang marinig ang mga salita ni Leslie, si Johnny ay lubos na galit. Bam! Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa isa sa mga dingding sa pagkadismaya, dahilan para bumagsak ang pader sa mga durog na bato. Damn it! Kung hindi ko mahanap ang bangkay ni Jackie, sisiguraduhin kong ang buong South City ay ililibing kasama niya, deklara ni Johnny na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kasabay nito, naramdaman ni na Leslie at Derek ang isang napakalaking presyon na pinilit silang lumuhad. Ang lakas kaya, napakalaking kapangyarihan. Siya ay mas malakas kaysa sa sino mang nakita namin noon. Dadalhin mo ako para makita si Hades. Utos ni Johnny sa malamig na tono. Ilang saglit pa, may sumulpat na grupo ng mga lalaki sa entrance ng Jag Club. Mas kumpiyansa si Leslie sa pagkakataong ito dahil alam niyang isa si Johnny sa makapangyarihang Four Kings. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 658. Anong gusto mo? Sa sandaling magtanong ang gwardya sa pasukan, 2 kidlat mabilis na laslas ang mabilis na kumilos sa kanya. Pagkatapos nito, pumasok si Johnny at ang kanyang mga tauhan sa club. Sa loob, ang club ay masigla gaya ng dati. Dumiretso si Johnny sa DJ booth ng club, pinatay ang musika, at binuksan ang lahat ng ilaw. Ang bawat sulok ng club ay naiilaw na parang sikat ng araw. Sa sandaling iyon, ang daan-daang mga parokyano sa club ay tumigil sa pagsasayaw at napalingon sa DJ booth. Naging maingay ang kapaligiran nang sumugod ang mga tauhan ng club patungo sa booth. Kinuha ni Johnny ang mikropono, tahimik. Mayroon akong gustong sabihin. Sa utos niya, tumahimik ang lahat at binigyan siya ng atensyon. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Parang pamilyar ang pangalan na iyon. Tama, saan ko narinig kanina? Naramdaman ng lahat sa club na parang pamilyar ang pangalan. Nagpatuloy si Johnny,
Ako ay mula sa Southern Union at isang subordinate ng Grover Cook. Boom! Nang ibunyag ni Johnny ang kanyang pagkakakilanlan, ang lahat ay nabalisa at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Diyos ko! Isa ito sa 4 na hari ng Southern Union. Si Johnny talaga ng Southern Union. Hindi ito kapani-paniwala. Nandito talaga si Johnny sa South City. May malaking nangyari. Nagkagulo ang club. Nang marinig ng lahat na iyon ay ang Southern Union, napuno sila ng pananabik. Bilang mga gangster sa underworld, ang pangarap nila ay sumali sa maalamat na Southern Union. Para sa kanila, ito ay kasing ganda ng kanilang relihiyon at isang tagumpay na magdadala ng karangalan sa pamilya. Sa madaling salita, itinuring nila itong kanilang banal na lupain. Kasabay nito, ito rin ang pinaka-nakakatakot sa mga lugar. Ang sinumang makasakit sa Southern Union ay hahabulin at papatayin. Walang matatakasan kahit na tumakas sa dulo ng mundo. Para sa mga gangster, isang hindi kapani-paniwalang tanawin na ang isa sa maalamat na 4 na hari ng Southern Union, si Johnny, ay nakatayo sa harapan nila dahil marami sa kanila ang sumasamba sa kanya. Kung tutusin, may ilan pang nagpatato sa kanyang mukha sa kanilang mga katawan. Habang si Johnny ay matapang at matigas ang labanan, may hangin ng kawalang tatag sa paligid niya. Ngayon, narito ako upang hanapin ang katawan ng alagad ng aking Panginoon, si Jackie Lawson. The moment na iniba ni Johnny ang topic, lahat ay natigilan. Ang amo ni Johnny, hindi ba iyan si Grover Cook ng Southern Union? Ang katawan ng disipulo ni Grover. Biglang naisip ng lahat ang parehong mayabang na tao, si Jackie, ilang araw na ang nakakaraan. Isa talaga siya sa mga alagad ng Southern Union. Nangangahulugan ito ng malaking problema dahil kinasasangkutan na nito ang Southern Union. Gaano man kalakas si Hades, hindi ito gaanong makakatulong. Johnny, wala itong kinalaman sa atin, lahat ng ito ay kay Hades. Tama, hindi kami kasali. Sa sandaling iyon, itinanggi ng lahat ng naruroon ang kanilang pagkakasangkot habang iilan lamang ang nag-aalangan. Sila ay mga dating tagasunod ni Brock Green na lumipat ng kanilang katapatan kay Hades. Habang ang iba sa karamihan ay lumipat sa tabi, sila ay naiwan na nakatayo sa gitna. Agad na naintindihan ni Johnny ang nangyayari. Tinanong niya sila, kayo ba ang kumuha sa katawan ni Jackie? Ang kanyang tono ay kalmado ngunit sobrang nangingibabaw na parang nasusuka. Oo, paano kung naging tayo? Sagot ng isa sa kanila. Nasaan ang katawan ngayon? Salita sa salita ni Johnny. Sa ngayon, napuno ng matinding pressure ang club at naramdaman ng lahat ang pagtibok ng kanilang mga puso. Itinapon namin ito sa isang basurahan, sagot ng lalaki. Magaling. Lahat kayo ay mamamatay. Umungol si Johnny. Sino ka? How dare you make trouble in my teritoryo? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 650. Maya-maya lang, may boses na bumusina mula sa likuran. Isang lalaking may maskara na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha. Si Hades iyon. Dahil kasama ni Levi si Zoe ngayon, hindi na siya kailangan pang bantayan ni Hades kaya maaga siyang bumalik. Ang hindi niya inaasahan ay makakatagpo siya ng kaguluhan sa kanyang club. Sino ka? Sigaw ni Johnny. Johnny, siya si Hades. Siya ang pumatay kay Jackie at sa 2 alipin. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Iniulat ni Leslie. Tama, pinatay niya sila. Tumanggaw si Derek at ang iba pa. Nang mapagtanto ni Johnny na ang lalaki ay ang kanyang kaaway, si Hades, lalo siyang nabuhayan ng loob at ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning pumatay. Sakupin mo siya, utos ni Johnny. Mahigit 10 sa kanyang mga tauhan ang nagmamadaling bumaba mula sa DJ booth at sumugod patungo kay Hades. Lahat sila ay mabibigat na mandirigma na gumamit ng lahat ng uri ng sandata. Ang ilan ay gumamit ng chain whips at spears habang ang iba naman ay may mga higanteng cleaver. Ang grupo ng mga manlalaban ay napakahusay na pinag-ugnay at nagawang ilagay si Hades sa depensa. Isa itong tanawin na ikinagulat ng marami dahil alam ng lahat kung gaano kakilakilabot si Hades bilang isang manlalaban. Binabaliktad si Hades. Tinutupad ng Southern Union ang reputasyon nito. Bawat miyembro ng Union ay talagang isang piling mandirigma. Arg! Gayunpaman, sa susunod na sandali,
si Hades ay sumabog sa galit habang inihagis niya ang kanyang hindi matatalo na mga kamao-pasulong. Bam! 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 Isa-isang pinalipad pabalik ang mga mandirigma ng Southern Union. Nanliit ang mga mata ni Johnny nang maramdaman ang lamig sa kanyang gulugod. Hindi nakakagulat na nagawa niyang patayin ang mga alipin ni Master. Tunay ngang isang kakilakilabot na mandirigma. Marahil ay dapat kong hintayin ang pagdating ni Master bago magpasya sa susunod na hakbang. Ang misyon ko ngayon ay hanapin ang bangkay ni Jackie. Para naman kay Hades at sa kanyang mga tauhan, nagpasya si Johnny na huwag silang ibaba dahil naalala niyang gustong ilibing sila ni Grover ng buhay kasama si Jackie. Tumigil ka. Sa kaway ng kanyang kamay, lahat ng kanyang mga mandirigma ay tumigil sa kanilang pag-atake. Ikaw dapat si Hades. Ililibre kita ngayon. So tell me, saan mo itinapon ang katawan ni Jackie? Tanong ni Johnny. Nasa Far East Road, doon mo siya hahanapin, sigaw ng isa. Mabuti, inaabangan ko ang susunod nating pagkikita, Hades. Ngumisi si Johnny. Haha, sige, hihintayin kita. Humagalpak ng tawa si Hades. Kung noong unang panahon, nag-aalala na siya. Ngunit ngayon sa pag-alalay sa kanya ni Levi, wala na siyang dapat ikatakot. With that, umalis na si Johnny. Ang kanyang mga tagasunod ay naiwang naguguluhan. Johnny, bakit hindi mo kami pinayagan na patayin siya? Talagang malakas siya at hindi mo siya kapares. Kahit sa akin, baka magkaparehas lang tayo. Kung mayroon siyang karagdagang suporta, tayo ay magiging dehado. Kaya naman, mas mabuting hintayin ang pagdating ni Master bago tayo magpasya sa susunod nating gagawin, paliwanag ni Johnny sa kanyang mga alalahanin. Naiintindihan na namin ngayon, sagot ng mga tagasunod ni Johnny. Pagdating sa Far East Road, buong gabi silang naghanap. Sa wakas, nahanap na rin nila ang bangkay ni Jackie sa tambakan ng basura. Napapaligiran ito ng mga langaw at matagal nang naaagnas. Sa pagtitiis ng baho, ibinalik ni Johnny ang katawan ni Jackie. Sabay order ni Leslie ng kristal na kabaong para ma-freeze ang katawan ni Jackie sa loob. Matapos marinig ni Grover kung ano ang nangyari, siya ay lubos na nagalit. Ako mismo ang haharap sa kanila. Kumulog siya. Bumalik sa South City, ikinwento ni Hades ang nangyari kay Levi. Ang Southern Union. Kilala ko sila, sabi ni Levi. Ang mga sangay sa ibang bansa ng Southern Union ay mas nakakatakot dahil sila ay puno ng mga mabibigat na mandirigma. Maraming bansa ang nagdusa sa ilalim ng kanilang mga kamay. Ang mga mata ni Levi ay kumikinang sa tuwa. Ito ay talagang kawili-wili. White Tiger, mayroon kang pagkakataong ilabas lahat ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 660. Pinaikit ni White Tiger ang kanyang mga mata at ngumiti. Narinig ko rin na ang Southern Union ay puno ng mga mahuhusay na mandirigma. Nagkaroon ako ng karangalan na labanan ang ilan sa kanila sa ibang bansa at napatunayan nila ang kanilang sarili na napakahusay. Sana makatagpo ako ng taong makakalaban ko ng walang pag-aalinlangan. Napabuntong hininga si Asher Dragon, wala bang kasabihan? Ang lahat ng pinakamahusay na mandirigma ay nagmula sa Southern Union. Naningkit ang mga mata ni Kirin. Unfortunately, they have offended the wrong people. Ang kapangahasan nilang kumilos ng walang parusa sa harap natin ay puro kabastusan. Gayunpaman, napangiti si Levi sa kanyang sarili dahil may iba siyang plano. Samantala, pinatay siya dahil lang sa niligawan niya ang isang babae. Curious na tanong ni Johnny. Tama iyan. Paulit-ulit na sinubukan ni Jackie na yayain ang isang babae ngunit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan. Sa wakas, siya ay pinatay sa halip, Leslie related. Sino siya? Labis na nagdilim ang ekspresyon ni Johnny. Ang pangalan niya ay Zoe Lopez, siya ang boss ng Oriental Star Group. Nasa kanya ang suporta ng Morris Group. Malamig na tumikim si Johnny, damn that Morris Group. Lilipulin natin sila sa pagkakataong ito. Sa sandaling dumating si Master sa South City, aalisin ang Morris Group kahit sino sila at sino ang kanilang boss. Kinabukasan, personal na pinangunahan ni Grover ang iba pang 3 hari at iba pang 6 na alipin sa South City. Hindi sila nag-iisa dahil maraming miyembro ng Southern Union ang sumama sa kanila. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, madaling natipon ni Grover ang libu-libong miyembro ng Union. Iyon ang impluwensyang ginamit ng Master of the Southern Union.
Ang tirahan ng pamilya Davies ay magiging kanilang base. Parehong hindi inaasahan ni Derek at ng kanyang anak na makatagpo ng personal ang maalamat na master ng Southern Union. Nasaan si Jackie? Sa sandaling dumating si Grover sa tirahan ng Davies, tumungo siya sa bangkay ni Jackie. Master, sundan mo ako. Mabilis na pinangunahan ni Johnny ang daan. Nang makita ni Grover si Jackie sa loob ng kristal na kabaong, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Si Jackie ang paborito niyang estudyante na tinuring niyang anak. Matapos ang mahabang panahon na nagmumuni-muni sa harap ng kabaong, tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Master, ang iyong mga order. Sagot ng 4 na hari at 6 na alipin. Sa loob ng 3 araw, magdaraos kami ng isang libing ng pinakamataas na karangalan para kay Jackie batay sa mga seremonyal na seremonya ng Southern Union. Dapat dumalo ang mga pinuno ng bawat sangay ng Southern Union, utos ni Grover. Naiintindihan. Sagot ng mga lalaki bilang pagsang-ayon. Kung tungkol sa lahat ng mga nasangkot sa pagkamatay ni Jackie, hulihin sila para mailibing ko silang lahat kasama niya, sabi ni Grover. Master, mula sa aming mga investigasyon, pinaliit namin ang mga pangunahing sospek sa 11 tao. Ang 4 na pangunahing figure ay sina Hades, Levi Garrison, Zoe Lopez, at Silas Whitfield. Sa pagkakataong iyon, inilabas ni Grover ang kanyang aura ng matinding pressure na tila kayang ilipat ang mga bundok. Tungkol sa iba pa, kasama nila ang ama at anak ng pamilya Davies. Isang malamig na titig ang ibinigay ng lalaki kina Derek at Leslie. Nawalan ng malay ang mag-ama sa pagkabigla ng mapagtantong kailangan pa nilang ilibing ng buhay sa huli. Mabuti naman, bago magsimula ang libing, ang mga may pananagutan ay dapat tumayo sa harapan ko, galit na giit ni Grover. Oo, Master, sabay-sabay na sigaw ng 4 na hari. Nabalitaan ko na namatay si Jackie dahil sa isang babae. Tanong ni Grover. Nag-alinlangan ang karamihan ngunit tumanggo sa huli. Oo, tama iyan. Guro, ang babae ay anak ng pamilya Lopez na isa sa 4 na marangal na pamilya ng South City, paliwanag ng isang tao. Napakagaling. Kung ganoon, ang libing ay gaganapin sa tirahan ng pamilya Lopez. Pananagutan ang buong pamilya nila sa mga kilo ng kanilang mga anak, malamig na sabi ni Grover. Hiniling ni Johnny, Guro, voluntaryo akong maging taliba para pabagsakin ang pamilya Lopez. Ang iba pang 3 hari ay sumunod at humiling ng gayon din. Kung gusto mo, lumabas na tayo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 661. Hindi inaasahan ng pamilya Lopez sa South City na darating ang Southern Union pagkatapos ng kanilang dugo. Ang pinakamahalagang bagay ay wala silang kinalaman sa bagay na iyon. Sa ngayon, ang hukbo ng Southern Union ay nasa tirahan ng Lopez, mabilis na natalo ang mga gwardya na nakatalaga sa mansyon ng Lopez ay mabilis na natalo. Si Patriarch Leon Lopez, ang panganay na kapatid ni Sebastian Lopez, ay nagmamadaling inilabas ang buong pamilya Lopez. Ang labas ng marangyang asyenda ay puno ng mga miyembro ng Southern Union, at lahat sila ay nakasuot ng pula. Ang 6 na lalaking nakamaskara, na nakatayo sa harap ng karamihan, ay may dalang isang kristal na kabaong. Ang unang 4 na magigiting na lalaki na nakatayo sa harapan ay sinulyapan ang lahat sa pamilya Lopez na may dominanteng tingin. Pinipigilan nilang tumakas ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Sa likod ng napakaraming tao, may sasakyan na papunta sa kanila. Ang salitang, Himmler, ay nakaukit sa kotse. Ang pamilya Lopez ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Sila ay ganap na nataranta. Sino kaya ang mga taong ito? Mula nang bumagsak si Sebastian Lopez, ang pamilya Lopez ay huminahon at lumayo sa hindi gustong atensyon. Hindi pa sila nakatagpo ng anumang mga kaaway pagkatapos noon. Bakit nagkaroon ng napakalakas na kalaban sa kanilang pintuan? Sino kayong mga tao? Tanong ni Leon Lopez na nanginginig sa takot. Johnny Lawrence, ng Southern Union. Jail Ellison, ng Southern Union. Yagriel Larson, ng Southern Union. Connor Hill, ng Southern Union. Matapos iulat ng 4 na lalaki ang kanilang mga pangalan, nagkaroon ng malakas na kalabog. Bumagsak. Ang matandang patriarka, si Leon Lopez, ay bumagsak sa lupa sa takot. Ang iba pang matatandang miyembro ng pamilya Lopez ay natakot din,
ang kanilang mga mukha ay puno ng kulay. Para sa mga nakababatang miyembro ng pamilya Lopez, sila ay natulala, at wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Titi ito. Halos mabula ang bibig ni Leon Lopez. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang apat na hari ng Southern Union ay magkasamang lahat dito. Anong klaseng problema ang pinasok namin ng pamilya Lopez? At ano ang nagdala sa maalamat na apat na hari para maging isa rito? Ito. Sino kayong mga tao? Ang mga kabataan ng pamilya Lopez ay hindi makapaniwalang hitsura sa kanilang mga mukha. Ito ang apat na hari ng Southern Union. Nang sabihin ng matanda ang katotohanan, ang buong pamilya Lopez ay nagulat at namutla sa takot. Marami nang narinig ang lahat tungkol sa maalamat na Southern Union. Lalo na tungkol sa pinuno ng Southern Union, ang apat na hari, at ang kanilang maladyos na pag-iral. Lumabas ang lahat. Ang sino mang makahadlang ay papatayin ng walang awa. Malamig na sabi ni Johnny Lawrence. Nang marinig iyon ng pamilya Lopez, mabilis silang bumigay. Sa pangunguna ng apat na hari, dinala ng 6 slaves ang kristal na kabaong sa manor ng pamilya Lopez. Sa likod nila, sunod-sunod na pumasok ang mga makapangyarihang miyembro ng Southern Union. At sa wakas, pumasok si Grover. Nang matanto ng pamilya Lopez na personal na nandito si Grover, napaluhod sila sa takot. Lahat ay natakot, wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Makinig ka. Namatay ang paboritong estudyante ni Master dahil kay Zoe Lopez. Ang buong pamilya Lopez ang dapat sisihin sa gulo na dulot ni Zoe. Ililibing kayong lahat kasama si Jackie. Malamig na sabi ni Johnny. Halos mamatay ang lahat sa pamilya Lopez dahil sa gulat. Anong klaseng gulo ang pinasok sa amin ni Zoe? Bakit natin dapat sisihin ito? Gusto nilang tumakas, ngunit sila ay mahigpit na binabantayan at mabigat na napapaligiran, sila ay nakulong. Hindi nagtagal, kumalat ang mga salita tungkol sa libing ni Jackie. Ang pinuno ng Southern Union at ang apat na hari ay personal na magsasagawa ng mga seremonya ng libing. Biglang nagulat ang buong timog. Dumating ang mga alagad ng Southern Union mula sa iba't ibang lugar sa South City. Maging ang mga malalaking boss ng mga underworld ng lahat ng malalaking lungsod ay papunta na rin. Kinailangan nilang pumunta at magbigay ng kanilang huling paggalang. Ang libing ay gaganapin 3 araw mula ngayon, at ito ay tiyak na magdulot ng malaking kaguluhan sa timog. Kaagad, nalaman ng South City ang tungkol sa nakakasira ng lupa na balita. Maging ang pinuno ng Southern Union ay dumating ng personal. Kaya naman, imposibleng hindi nila alam. Ang balita ng paparating na libing sa loob ng 3 araw ay nakarating sa tainga ni Levi. Ano, gusto nila akong hulihin at ilibing ng buhay. Kasama si Jackie. Mukhang nagulat si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 662. Humalaklak si Hades, God of War, nasa listahan kayo ng asawa mo. Sa panahong iyon, lahat kayo ay ililibing ng buhay. Napakalakas ng loob nilang banta na ililibing ako, ngini siya ni Levi. Nagtawanan sina Asher Dragon at Kirin. Diyos ng digmaan, ang Southern Union ay talagang makapangyarihan. Ibang-iba sila sa pamilya Gates at sa pamilya Caesar. Tama iyan. Mas organized sila. Maaaring tipunin ni Grover ang mga disipulo ng Southern Union mula sa lahat ng lugar, sa pamamagitan lamang ng isang pagwawagayway ng kanyang kamay. Napangiti si White Tiger. Napakagaling. 3 araw na ang libing. Pagkatapos, lalabanan ko sila hanggang sa dulo. Oh, at sa pagkakataong ito, hindi mo maaaring ilipat ang iyong mga tauhan para gawin ang iyong hiling. Nagmamakaawa ang White Tiger. Oo, ayaw ko. May naiisip akong plano. Mamaya na natin pag-usapan yan. Nauna nang nagplano si Levi ng isang diskarte para sa isang sitwasyong tulad nito. Hades, inaatasan kitang protektahan ang asawa ko. She has finally settled down in her work, kaya ayokong may alam siya tungkol dito o maistorbo, utos ni Levi. Naiintindihan. Itataya ko ang buhay ko para protektahan siya. Sa kabilang panig, pagkatapos na kunin ng Southern Union ang pamilya Lopez, gagawa na sila ng susunod na hakbang. Guro, paano mo haharapin ang Morris Group sa oras na ito? Curious na tanong ni Johnny. Narinig ko na maraming mga tao na naalis kanina ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na makilala ng personal ang boss ng Morris Group.
Nag-isip ng malalim si Grover at sinabing, hanapin ang boss at itaboy siya. Naiintindihan. Kasunod nito, ginawa ng Southern Union ang kanilang hakbang. Isa-isa nilang hinuli ang mga sangkot sa pagkamatay ni Jackie. Sa huli, ang tanging mga taong natitira upang mahuli ay sina Levi, Hades, Zoe, at Silas. Ngunit pagkatapos, ang Southern Union ay nag-atubiling gumawa ng hakbang. Maliban kay Levi, laging magkasama ang tatlo. Upang mahuli si Zoe, kailangan nilang lagpasan si Hades. Patayin ni Hades ang dalawang alipin ng mag-isa. Masyado lang siyang makapangyarihan. Personal ko rin itong nakita ng sarili kong mga mata. At least, 50% chance niya na matalo ako, Johnny said. Master, na-check ko na ang identity ni Hades. Siya ay dating Diyos ng digmaan ng El Nation. Matapos siyang talunin ng Diyos ng digmaan ni Erodia, nag-incognito siya at lumabas sa Eastern Death Matches. Sa daan-daang estudyante ni Grover, iilan sa kanila ang mahusay sa paghuhukay ng impormasyon. Kaya naman, napakabilis, nabunyag ang tunay na pagkatao ni Hades. Kaya siya ang Diyos ng digmaan ng El Nation. No wonder napakalakas niya. Noon lamang napagtanto ang lahat. Kung ganoon, dapat kayong apat ang magsama. Ipakita sa kanya kung gaano kalakas ang Southern Union. Kung matatalo siya ng Diyos ng digmaan ni Erodia, kaya ko rin, utos ni Grover. Naiintindihan. Si Johnny Lawrence at ang tatlong hari ay sumunod. Noong araw na iyon, pumasok si Zoe sa trabaho gaya ng dati, at dumating si Silas para sunduin siya. Nang nasa kalagitnaan na sila ng trabaho ay bumungad sa kanila si Hades. Inabot niya kay Silas ang isang note na may nakasulat na, pumunta ka sa destinasyong nakasulat sa itaas. Umalis ka agad. Binasa ni Silas ang note, agad na pinaandar ang sasakyan, at pinaandar ito. Si Hades, na nagbabantay sa kanila mula sa malayo, ay biglang nakaramdam ng panganib sa hangin. Sa pagkakataong ito, talagang natatakot siya sa pinakamasamang mangyayari. At hindi siya sigurado kung kakayanin niya ito. Kaagad, hiniling niya kay Silas na dalhin si Zoe sa Warzone compound para hanapin si Levi para maprotektahan. Phew! Nakahinga ng maluwag si Hades nang umalis na ang sasakyan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kabilang kalsada. Noon lang, apat na silhouette ang lumitaw sa madilim na eskinita. Magkasamang lumitaw si Johnny Lawrence at ang tatlong hari at pinandilatan ng mata si Hades. Nang makita si Hades na naglalakad palapit sa kanila, malamig na sinabi ni Johnny, patay ka na. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 663. Sa makitid at madilim na eskinita, sinalakay ni Hades at ng apat na hari ng Southern Union ang isa't isa. Ang Southern Union ay palaging ipinagmamalaki ang kanilang sarili bilang isang pagpupugay sa lakas. May tatlong paraan para makakuha ng mataas na posisyon. Una, martial arts. Pangalawa, mga mapagkukunang pinansyal. Pangatlo, utak. Ang pagkakaroon ng isa sa mga pamantayan ay sapat na nakakatakot. What more kung may nagtataglay ng tatlong pamantayan? Mayroong paraan ng pagsasabi sa Southern Union tungkol sa apat na hari at 8 alipin na kumakatawan sa tatlong pinakamakapangyarihang echelon. Ang lakas ng apat na hari ay walang kapares, at iyon ang susi sa mga ekspedisyon ng Southern Union, na nagresulta sa hindi mabilang na mga teritoryo na inaangkin. Pumalakpak, 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 boom, boom, boom. Sa mahaba at makipot na eskinita, nagaganap ang isang nakakayanang labanan. Ang magkabilang panig ng mga pader ng eskinita ay gumuho mula sa labanan. Maging ang mga nakapalibot na gusali, sunod-sunod na nasira. Sa una, nagawa ni Hades na labanan ang apat na hari. Ngunit unti-unti, siya ay nasa talo. Ang bawat isa sa apat na hari ay lumaban sa kanya na may katulad na lakas. Sa pinagsamang apat, tiyak na wala siyang laban sa kanila. Thud. Makalipas ang 10 minuto, malakas na sinipan ni Johnny si Hades. Akmang tatayo na sana si Hades, tatlong marahas na suntok ang tumama sa kanyang katawan. Basag. Mahigit 1 dosina ng kanyang mga buto ang nabali, at nawala ang kanyang kadaliyang kumilos. Huwag mo siyang patayin. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Johnny nang maglabas siya ng maliit na kutsilyo. Napakabilis, pinutol niya ang mga litid ni Hades sa kanyang mga braso at binti.
Ang talunang si Hades ay nawalan ng malay sa hindi matiis na sakit. Sa wakas, nadala si Hades. Siya ay ililibing kasama ng bangkay ni Jackie Lawson. Paano ang dalawang babaeng iyon? Tanong ni Yadriel. Nahulog na si Hades, so saan pa sila tatakbo? Magpadala ka ng manghuli sa kanila, ngiti ni Johnny. Para sa kanya, si Hades ang pinakamalaking hadlang. Para naman kina Zoe at Silas, hindi man lang siya nag-alala. Kaya, inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin sila. Sabay takbo ni Silas patungo sa destinasyon na nakasulat sa note. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa base ni Levi Warzone Compound. Parehong nagmadaling pumasok sa base camp ang dalawang babae, at nabangga si Levi. Anong mali? Tanong ni Levi. Hindi ko alam. Ang lalaking nagpoprotekta kay MS Lopez ay nagabot sa akin ng isang note at pinapante sa akin si Zoe dito, nag-aalalang sabi ni Silas. Natigilan si Levi. Masisisi lamang niya ang sarili niyang kawalang ingat sa pamamagitan ng pagmamaliit sa Southern Union. Naisip niya na dahil ang walang kapantay na El Nation's God of War ay nasa kanyang panig, walang sino man mula sa Southern Union ang sapat na mahusay na maging isang kalaban. Sa ngayon, parang nagkamali siya. Tiyak na napagtanto ni Hades na hindi niya mapipigilan ang makapangyarihang Southern Union. At kaya naman niyaya niya si Silas na pumunta dito. Totoo nga, totoo ang kasabihan lahat ng pinakamahusay na mandirigma ay nagmula sa Southern Union. Lumilitaw na may ilang malalakas na mandirigma sa Southern Union na nagawang talunin si Hades. Dito ka matulog mamayang gabi, sabi ni Levi. Si Zoe ay hindi sigurado sa lugar ngunit nanatili pa rin. Napuno siya ng curiosity tungkol sa pagkakakilanlan ni Levi. Ang bodyguard, na nagbabantay sa kanila mula sa malayo, ay naramdamang may mangyayaring masama at hinimok sila na pumunta rito. Siya ay isang tao ng misteryo. Samantala, 20 martial arts masters na ipinadala ni Johnny ang talagang nakarating dito. Madaling makita kung gaano kahusay ang Southern Union. Malamang nasa paligid ng lugar na ito. Maghanap tayo sa paligid, at sigurado akong makikita natin sila dito, the Martial Arts Masters Coordinated. Nang papasok na sila sa lugar, isang matandang lalaki na naka-green na kamiseta ay tumakbo palabas ng pavilion at nagsabi, "Umalis ka na. Hindi ka dapat nandito." Ha, mayroon bang ganoong lugar na hindi dapat maging tayo? Tutol nila. Ito ang ipinagbabawal na lugar sa South City. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 664. Nagtawanan ang mga alagad ng Southern Union sa sinabi ng matanda. Bawal. Para sa mga taong tulad namin sa Southern Union, walang lugar kung saan hindi kami makakatapak. Mga binata, makinig kayo sa akin. Wala kang karapatang pumasok sa lugar na ito, pangungumbinsi ng matanda. Ang matanda ay hindi lamang isang gatekeeper kundi isang veterano na rin. Papasok na tayo. So ano ang gagawin mo dito? Ang mga martial arts masters ng Southern Union ay humakbang ng buong tapang. May death wish ang loting ito. Napabuntong hininga ang matanda sa sobrang inis habang pinagmamasdan ang umaatres na mga anino ng mga lalaki. Habang papalayo ang mga lalaki sa lugar, hinikayat sila ng mga tao sa daan na umalis, na idiniin na ito ang ipinagbabawal na lugar. Naguguluhan ito sa mga masters ng martial arts ng Southern Union. Napakabilis, narating nila ang Warzone Compound. Tingnan mo, kotse ni Zoe. Nandito na sila. Matapos makita ang isang kotse na nakaparada sa pasukan, bulalas ng isa sa mga martial arts masters. Papasok na sana sila nang biglang may sumulpat na lalaki sa harapan nila. Casual siyang nagbihis at may hawak na sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi. Puting tigre. Sa sandaling iyon, si Levi at ang kanyang mga tauhan ay nanunood mula sa rooftop. Lahat sila ay hinuhulaan kung ilang segundo ang aabutin ng White Tiger upang maalis ang mga piraso ng basurang ito. Hulaan ni Levi, 1 segundo lang ang kailangan ng White Tiger. Sinulyapan ng White Tiger ang 20 lalaki at nagtanong, sino ang nagpadala sa inyo ng maraming pumunta dito? Hindi mo ba alam na bawal kayong pumasok sa lugar na ito? Nagulat ang mga martial arts masters ng Southern Union. Bakit patuloy nating naririnig na ipinagbabawal sa atin ang lugar na ito? Ano ang tungkol sa lugar na ito? Ito ay tila madulas at malabo, mas parang isang slum kaysa sa ano paman.
Paano magiging bawal na lugar sa South City ang ganitong lugar? Ha, walang lugar na hindi natin mapupuntahan. Ngayon, umalis ka na. Sigaw ng pinuno ng mga martial arts expert. Humalaklak si White Tiger at sinabing, hayaan mo muna akong huminga. Matapos hilahin ni White Tiger ang kanyang sigarilyo, kumilos siya. Para siyang kidlat na dumaraan sa mga lalaking iyon. Naging itim ang kanilang mga paningin, at lahat sila ay nawalan ng malay. Nang magising sila, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakahandusay sa tambak ng basura. Sila ay itinapon sa labas ng kalye at natakot sa nangyari sa kanila. Sa simula, hindi nila alam kung paano sila inatake noong una. Ito ay talagang isang ipinagbabawal na lugar at hindi isang lugar na maaaring pasukin ng sinuman. Retreat. Mabilis na tumakas ang grupo ng mga lalaki. Sa Lopez Villa, personal na nakuha ng 4 na hari si Hades, at lahat ay nagkakagulo. Master, huwag kang mag-alala. Soon, mahuhuli na natin ang babaeng iyon, Johnny said. Nagpadala siya ng ilang lalaki para hulihin sina Levi, Zoe, at Silas. Ito ay magiging isang madaling trabaho. Sa sandaling iyon, ang 20 martial arts masters ay tumakbo pabalik, na mukhang nalilito. Guro, 4 na hari. May masamang nangyari. Ang mga lalaki ay malubhang nabugbog, malinaw na nasugatan. Anong nangyari? Umasim ang ekspresyon ni Johnny at galit na tanong. Si Zoe at Silas ay nagtatago sa isang compound sa South City. Napaka-weird ng lugar na yon. Kung sino man ang nakatagpo namin ay patuloy na nagsasabi sa amin na ito ay isang ipinagbabawal na lugar, na humihiling sa amin na umalis. May nakilala rin kaming kakaibang lalaki, at pinatalsik niya kami bago pa man namin ito nakitang paparating. Nang ikwento ng mga martial arts expert ang pangyayari, natigilan si Johnny at ang iba pa. Ang 20 lalaking ito ay pawang mga eksperto sa martial arts, kaya paano sila dinaig ng isang lalaki? At hindi man lang nila napagmasdan ng mabuti ang mukha ng lalaki. Makapangyarihan talaga siya. Ano, mayroon bang ganoong lugar sa South City? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Si Scott at Brock ang pinakamalakas na lalaki sa South City, tama ba ako? Isang panginginig ang dumaan sa kanila. Tinanong niya si Leon Lopez at ang iba pa, ngunit walang nakakaalam na may ganoong bawal na lugar. Bagamat naghuhukay ang mga estudyante ni Grover para sa impormasyon, walang nakapagpaliwanag kung bakit nagkaganyan. Dahil ang lugar na iyon ay isang restricted military area, ito ay lubos na kumpidensyal. Sa makatuwid, hindi posible para sa kanila na makahanap ng anumang impormasyon tungkol doon. Hindi pwede. Ibalik mo sila sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 665. Galit na galit si Grover. Wala akong pakialam kung bawal na lugar iyon. Ibalik mo sila sa akin. Ang Southern Union ay kilala na mayabang at may tiwala sa sarili tungkol sa kanilang sarili. Kaya, hindi makatuwiran para sa kanila na hindi pumasok sa isang maliit na lungsod tulad ng South City. Para sa kanila, biro lang ang lahat ng ito. Kasabay nito, sinabi ng 4 na hari, Guro, ipinapangako namin na ibabalik namin sila rito. Kaagad, pinangunahan ni Johnny at Yadriel ng 4 Kings ang daan-daang eksperto sa martial arts sa partikular na block na iyon. Atake. Ang mga mata ni Johnny ay kumislap, at sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, nagpadala siya ng daan-daang eksperto sa martial arts sa block na iyon. Mabilis na lumapit ang mga lalaki sa Warzone compound, naghahanda sa paglusot. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Hindi nagtagal, dumating ang mga lalaki sa isang sanggang daan. Kaliwa, 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 kanan, kaliwa. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig sila ng malalakas na utos na sumisigaw. Thud, thud, thud. Sinabayan pa ng tunog ng uniforming pace. Tumigil ka. Ikanaway ni Johnny ang kanyang kamay, at huminto ang lahat ng lalaki sa sanggang daan. Tahimik nilang pinagmamasdan ang paligid para sa anumang galaw. Papalapit na ang mga yabag, at lalong lumalakas ang mga utos na sinisigawan. Nakita nila ang mga opisyal ng hukbo na nagmamarcha sa kaliwa, kanan, at harap ng intersection ng sanggang daan. Ang mga opisyal ng hukbo ay sumasailalim sa pagsasanay sa larangan sa pamamagitan ng pagmamartsa.
Mayroong hindi bababa sa ilang daang opisyal ng hukbo na may sukat na 2 o 3 batalyon. Tumayo ka. Nang makita si Johnny, ang commander ng mga opisyal ng hukbo ay sumigaw ng utos. Huminto sila sa kanilang mga hakbang at tinitigan si Johnny at ang kanyang mga tropa. Sa oras na iyon, si Johnny at ang kanyang mga tauhan ay tulala. Nagpalitan ng tingin ang lahat at hindi alam ang gagawin. Bakit may mga opisyal ng hukbo na nagsasanay sa lugar na ito? Nagulat si Johnny. Ipinapalagay niya na ang mga opisyal ng hukbong ito ay namangharin. Bakit hinipon ang mga taong ito sa restricted military area? Nandito ba ang mga taong ito para manggulo? Alam ng mga opisyal ng hukbo na hindi nila maaaring hayaang makalusot si Johnny at ang kanyang mga tauhan sa compound. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ng commander, at siya ay nagutos, sumulong. Clack, clack, clack. Ang mga opisyal ng hukbo mula sa lahat ng 3 direksyon ay nagpatuloy sa pagsulong at pinindot patungo kay Johnny at sa kanyang mga tauhan. Ang mga yabag ng mga opisyal ng hukbo ay malakas na parang mga tambol, at ang base nito ay nanginginig sa dibdib ng lahat. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Johnny at ng kanyang mga tauhan ay sesabog ang kanilang mga puso. Itap-tap-tap. Ang bawat tao ay likas na napaatras. Habang ang mga opisyal ng hukbo ay nagmarcha pasulong, sila ay humakbang paatras. Si Johnny at ang kanyang mga tauhan ay pawis na pawis. Gaano man sila kalakas, nakaramdam pa rin sila ng takot at pangamba sa pagharap sa mga opisyal ng hukbo. Umalis. Sa utos ng 4 na hari, tumakas ang mga lalaki at mabilis na naglaho. Nang makalabas na sila, nakahinga ng maluwag si Johnny at sinabing, muntik na tayong magkagulo ngayon. Phew! Si Adriel Larson at ang iba ay nagbahagi rin ng parehong ekspresyon. Kung sila ay gumawa ng isang hakbang pa, ito ay magiging isang kalamidad. Maaaring malakas ang Southern Union, ngunit posible bang mas malakas sila kaysa sa mga taong ito? Nako, gaano man kahusay ang isa sa martial arts, wala itong silbi laban sa mga sandata ng militar. Noon lang, si Connor, isa sa 4 na hari, ay bumulalas, kaya iyon ang ibig sabihin ng ipinagbabawal na lugar. Ang lugar na iyon ay ang restricted military area. Phew, I have to say, Zoe found a good place to hide, sagot ni Jail. Napabuntong hininga si Yadriel at nagtanong, so what should we do now? Gusto mo bang humingi ng payo kay Master? Walang kwenta magtanong Master. Hindi naman siguro tayo pwedeng magpadala dito para dukutin siya, walang magawang sabi ni Johnny. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Hahayaan na lang ba natin ang babaeng ito? Halatang mabigat ang loob ni Yadriel at ng iba pa. Nag-isip sandali si Johnny at sinabing, may ideya ako. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 666. Anong ideya? Sabihin mo na. Agad namang napalingon sa kanya ang 3 pang hari at nag-aalalang nagtanong. Hindi ako naniniwalang magtatago siya dito forever. Maghihintay na lang kami dito hanggang sa lumabas siya, sabi ni Johnny. Parang plano. Iyon lang ang magagawa natin sa ngayon. Inutusan ni Yadriel ang kanyang mga tauhan, lahat kayo ay manatiling patago rito, at bantayan sa lahat ng oras. Abisuhan mo ako kaagad kapag nakalabas na siya mula sa pagtatago. Di nagtagal pagkatapos nito, bumalik ang 4 na hari sa tirahan ng Lopez at in-update si Grover sa nangyari. Galit na galit si Grover. Ano? Nagtago sa Warzone compound. Nakakaloka. Inutusan mo ang iyong mga tauhan na magpa-undercover malapit sa Warzone compound nang hindi kumukonsulta sa akin. Akala mo ba wala na akong maisip na ibang paraan? Guro, kung lalaban tayo sa kanila, parang patay na tayo. Agad na inaliw siya ng kanyang mga estudyante. Talagang natatakot sila na si Grover ay sisingilan ng hindi nag-iisip. Guro, hindi tayo maaaring maging masyadong impulsive. The only option now is to wait. Maya-maya, lalabas na siya sa pagtatago, sabi ni Johnny. Napabuntong hininga si Grover, nabaluktot ang mukha sa galit. Sa susunod na umaga, nakatanggap ang 4 na hari ng balita na lumabas si Zoe mula sa pagtatago. Nang marinig iyon, tumungo sila sa hideout sa lalong madaling panahon. Ngunit nahulog sila sa isang nakamamatay na katahimikan nang makita nila ang eksena sa harap nila. Si Zoe ay talagang lumabas mula sa pagtatago. Gayunpaman, siya ay sinamahan ng 4 na sasakyan ng militar.
Hindi masasabi ng karaniwang tao. Ngunit para kay Johnny at sa kanyang mga tauhan, alam nila na ang apat na sasakyang militar na ito ay nasa isang escort formation. Sa sandaling iyon, si Johnny ay nasa kawalan ng pag-asa dahil si Zoe ay protektado ng mabuti. Kahit gaano kalakas ang Southern Union, hindi sila nang ahas na harapin ang hukbo. Samantala, walang ideya si Zoe kung ano ang nangyayari at pumasok sa trabaho gaya ng dati. Ang lahat ay inayos ni Levi, at walang sino mang makagambala sa normal na buhay ni Zoe. Nang si Johnny ay nasa malalim na pag-iisip kung ano ang gagawin, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabing, "Mister, may humiling sa akin na ibigay sa iyo ang tala na ito." Kinuha ni Johnny ang note at binasa. Nabasa ang tala, "Pupunta ako sa libing Levi." Kaya, alam ni Levi ang tungkol sa libing. Ang lalaking ito na pumatay kay Jackie kasama si Hades. Napakagaling. Ang katapangan mo na magdesisyon na magpakita. Isang panunuya ang lumitaw sa mga labi ni Johnny. Pagkatapos bumalik sa tirahan ng Lopez, pinunan niya si Grover sa buong sitwasyon. Ano? Pinoprotektahan ng militar ang babaeng iyon. Nagngangalit si Grover at umungal. Gayunpaman, wala siyang magawa. Ngunit ang kanyang asawang si Levi, ay nagsabing pupunta siya sa libing. Malamang ay sinusubukan niya tayong pakalmayan, sabi ni Johnny. Tapos, nagtatago tayo sa dilim. Ito na ang pagkakataon natin para patayin sila, sabi ni Yadriel Larsen. Mabuti. Tapos hihintayin ko siyang magpakita. Dapat siyang ilibing kasama ng aking disipulo, galit na sabi ni Grover. Sa ikalawang araw, opisyal na idinaos ang libing ni Jackie. Lahat ng sinuman sa Southern Union ay dumating upang dumalo sa libing. Ligtas na sabihin na ang mga lalaking ito na natipon dito ay ang pundasyon ng Southern Union. Sa katunayan, ang mga taong ito ay galit na galit. Sa araw ng prosesyon ng libing, libu-libong mga alagad ng Southern Union ang dumating upang magbigay galang, at lahat sila ay nakasuot ng itim, na may mga puting bulaklak na nakapin sa kanilang mga dibdib. Lahat ay tumingin solemna. Inilagay ang kabaong sa gitna ng bulwagan ng pagluluksa. Sa gilid ng kabaong, si Hades at iba pa ay nakagapos at nakabusangot, hindi makasigaw para humingi ng tulong. Mamaya, ililibing silang buhay kasama ni Jackie. Narito ang unang batch ng Southern Union para makita si Master Jackie. Narito ang ikasyam na batch ng Southern Union para makita si Master Jackie. Narito ang 23 batch ng Southern Union para paalisin si Master Jackie. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 667. Ang Southern Union ay may kabuoang 39 na sangay na nakakalat sa katimugang rehiyon ng bansa. Sa mismong araw na iyon, nagtipon ang lahat ng miyembro ng Union upang dumalo sa libing ni Jackie Lawson. Ako si Walter Holton mula sa Bellwater, at narito ako para makita si Mr. Lawson. Mr. Cook, pasensya na sa pagkawala mo. Ako si Frank Carson mula sa Faircrest, narito para makita si Mr. Lawson. Mr. Cook, mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong pakikiramay. Ako si Tommy Johnson mula sa Donfrost, at narito ako para makita si Mr. Lawson. Mr. Cook, huwag kang masyadong malungkot at mag-ingat ka. Kuwait, hindi lamang ang mga miyembro ng Southern Union ang naruroon, ngunit maging ang lahat ng malalaking shot mula sa katimugang rehiyon ng bansa ay naroon din upang dumalo sa libing. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga pamilya mula sa Quebec ay wala man lang karapatan na pumunta doon. Ipinakita nito kung gaano kalaki at kagalang-galang ang isang organisasyon ng Southern Union. Ngunit kung ang libing ay gaganapin sa Southampton, ang kaganapan ay magiging ilang beses na mas masikip. Samantala, si Grover ay mukhang nagbabala sa buong proseso. Siya ay labis na nabahala sa kanyang kabiguan na mahuli si Levi, Zoe, at Silas dito mismo. Grover, nandito na lahat ng bisita, bulong ni Johnny sa tabi ng tainga. Sige, matapos suriin ang lahat ng mga bisita, sinimulan ni Grover ang kanyang talumpati sa pagsasabing, una sa lahat, nais kong ipahayag ang aking lubos na pasasalamat sa lahat na narito upang dumalo sa libing ng aking disipulo. Sa isang iglap, ang buong morning hall ay bumagsak sa katahimikan habang ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Sa totoo lang, si Jackie ang mas gusto ko noon pa man sa 800 mga disipulo ko. Sa katunayan,
Nilayon kong gawin siyang kahalili ko, ang susunod na pinuno ng Southern Union, at ipahayag ang aking desisyon sa Union Conference sa taong ito. Ngunit sa kasamaang palad, nang marating niya ang bahaging iyon ay bahagyang humirit ang boses niya. Ito ay ganap na wala sa aking inaasahan na siya ay papatayin ng walang awa sa South City. Paghihiganti, paghihiganti, paghihiganti. Ang sinumang gumawa niyan ay dapat patayin para sa kanyang kasalanan. Ang sinumang gumawa niyan ay dapat patayin para sa kanyang kasalanan. Kuwait. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga miyembro ng parehong Southern Union at Northern Union ay sumisigaw ng malakas habang hinihiling nilang ipaghiganti ang pagkamatay ni Jackie. Dumadagandong ang umaatungal na boses nila na maririnig sa malayo. Sa sandaling itinaas ni Grover ang kanyang kamay sa hangin, agad silang tumigil sa pag-awit, at ang lugar ay tumahimik sa isang iglap. Ngayon, nahuli ko na ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ni Jackie at nabali ang lahat ng litid sa mga paa ni Hades, na walang awang kumitil sa buhay ni Jackie. Lahat sila ay nasa isang lugar na naghihintay na may libing kasama si Jackie sa kanyang libingan. Kaagad, binago niya ang paksa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng, gayunpaman, mayroon pa kaming 3 salarin na ngayon ay hindi nakaligtas. Wala akong magawa sa kanila sa ngayon dahil pinoprotektahan sila ng makapangyarihang figure. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko sila nagawang patayin sa ngalan ni Jackie. Garalgal ang boses niya habang nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Patayin sila. Patayin sila kahit na sino ang nagpoprotekta sa kanila. Kailangan natin silang ituloy kahit saan man sila magtago, at kailangan natin silang patayin. Kailangan nilang mamatay. Sabay-sabay na sumisigaw ang lahat ng miyembro ng unyon. Puno ng galit ang mga mukha nila. Sa pamamagitan ng kawit o sa pamamagitan ng manloloko, nanumpa silang subaybayan sila at katayin sila dahil sa ginawa nilang isang bagay na nakakahiya sa Southern Union. Huminga ng malalim, inihayag ni Grover, bilang pinuno ng Southern Union, naglalabas ako ng utos para sa lahat ng miyembro na tugisin sila at patayin. Kailangang isagawa ng lahat ng sangay ng unyon. Ang misyon sa lahat ng paraan. Mukhang galit na galit, inilabas ni Grover ang utos. Opo, Ginoo. Opo, Ginoo. Kuwait. Umabot sa 1,000 miyembro ng unyon ang sumigaw ng kanilang tugon na may nagbabagang pagnanasang pumatay sa kanilang mga mata. Iyan ay kung gaano kahusay ang mga bagay na nagawa sa Southern Union. Ang lahat ng miyembro ay handa ng madumihan ang kanilang mga kamay sa sandaling matanggap nila ang kanyang tagubilin. Noon lang gamaan ang pakiramdam ni Grover. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na sandali lamang bago mapatay si Levi at ang dalawa pa. Nga pala, nandito ba ang lalaking nagngangalang Levi Garrison? Tanong niya. Sa palagay ko ay natatakot siya na pumunta dito dahil alam niyang papatayin siya sa sandaling dumating siya. Sagot ni Johnny. Sinong nagsabi sa iyo na ako ay masyadong natatakot na pumunta dito? Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 668. Malakas at malinaw ang boses para marinig ng lahat. Sa isang iglap, nakuha nito ang atensyon ng lahat ng miyembro na naruroon. Sa sandaling iyon, 2 figure ang lumitaw sa pintuan ng Lopez Villa. Si Levi at White Tiger iyon. Maging si Grover ay talagang nagulat nang makita sila roon dahil hindi niya inaasahan na nandito si Levi. May lakas sila ng loob. Ngumisi si Johnny. Sa palagay ko, siya mismo ang nagsisikap na pasanin ang responsibilidad para hindi madamay ang kanyang asawa, opinyon ni Yadriel. Mukhang ganon kasi wala na akong makitang ibang dahilan para nandito siya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga tingin ng halos 2,000 tao, sabay-sabay na pumasok sina Levi at White Tiger sa bulwagan ng pagluluksa. Sa wakas, huminto sila mga 10 metro ang layo mula sa Grover. Tinanong ni Levi, ikaw ba si Grover Cook, ang pinuno ng Southern Union? Oo ako. Tumanggaw si Grover sa kanya bago siya sumigaw, hindi mo ba naisip na dapat kang lumuhad ngayon? Bakit kailangan kong gawin iyan? Kontra ni Levi. Pinatay mo ang alagad ko pati na rin ang iba ko pang kampan. Ngayon, dapat kang lumuhad sa harap niya para pagsisihan ang iyong mga pagkakamali. Hindi siya dapat namatay. Grover sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Lumuhad ka at pagsisihan ang iyong pagkakamali. Gawin mo na ngayon. Kuwait.
Umabot sa 2,000 miyembro ng Southern Union ang sabay-sabay na sigaw, ang kanilang mga umuusbong na boses ay parang malakas at kahanga-hanga. Nang marinig sila ni Levi, ngumisi si Levi, hindi ba dapat namatay? Haha, I think he deserved it more than anyone else. Isang nakakagulat na pahayag ang ginawa ni Levi na nagpatahimik sa buong bulwagan ng pagluluksa. Lahat ay nakatingin sa kanya ng masama. How dare he say something like that sa harap ng lahat ng miyembro ng Southern Union? Ito ay isang tahasang provocation. Isapanganib mo ang iyong leeg. Ang 4 na hari at ang 6 na alipin ay nagalit. Isang hitsura ng lubos na kawalang paniwala ang lumitaw sa mukha ni Grover. Anong sabi mo? Sinabi mo bang karapat-dapat na patayin si Jackie? Tama iyan. Nararapat na mamatay si Jackie dahil sa walang ingat na pagpatay sa ibang tao. Mariing sabi ni Levi. How dare you say things like that after killing one of us? Parang hindi mo kami sineseryoso ah. Sa halip na magmukhang galit na galit, tumawa ng malakas si Grover. Ilang taon na ang nakalipas mula nang makatagpo siya ng isang mayabang na gaya ni Levi. Sa sobrang gulat niya, tumanggo si Levi at sumagot, oo, napakaliit talaga ng Southern Union para seryosohin ko ito. Boom! Ang kanyang pahayag ay nagpagulo sa mga tao sa bulwagan ng pagluluksa. Maya-maya'y bamulong ang isang daldal ng boses sa kanilang lahat habang sila'y nabigla. Bawal siyang magsabi ng ganyan. Walang paraan na siya ay pinahintulutan na gumawa ng ganoong bastos na komento tungkol sa kanila. Sa katunayan, maaari nilang harapin ang pagkamatay ni Jackie kahit na malungkot, ngunit ang kahihiyan sa Southern Union ay isang ganap na bawal. Kinailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang maisalba ang dignidad ng kanilang organisasyon kahit na kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kaya naman, nang ipakita ni Levi kung paano niya mababa ang tingin sa Southern Union, ang lahat ng impyerno ay nawala. Patayin siya. Ilibing mo siya kasama si Jackie. Ilibing mo siya ngayon. Ilibing mo siya ng buhay. Kuwit. Sa kanilang mga mata na namumula sa galit, ang mga miyembro ng Southern Union ay sumigaw. Kung hindi dahil kailangan pa nilang utusan ni Grover na gumawa ng anuman, hindi sila magdadalawang isip na patayin si Levi sa mismong lugar. Hahaha, sa loob ng 50 taon na pananatili ko sa Southern Union, hindi pa ako nakatagpo ng sino mang hindi nagseryoso. Ikaw ang una. Ano ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na magkaroon ng ganoong uri ng opinyon? Tanong ni Grover. Humalaklak si Levi habang dahan-daang itinaas ang 2 kamao sa ere. Dahil mayroon akong mga ito. Natigilan ang lahat sa kanyang maangas na ugali. Napakayabang niya na magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang bagay na kasing kagalit niyan sa harap ng lahat ng martial arts masters ng Southern Union. Sa katunayan, sinusubukan niyang hamanin ang buong Southern Union, at malinaw na humihingi siya ng gulo. Sa tingin mo kaya mong labanan kaming lahat dito gamit lang ang mga kamao mo? Napangiti si Grover. Sa sandaling iyon, nagsalita si White Tiger, hindi kayo nararapat na madumihan ang kanyang mga kamay. Hayaan mo akong maglinis ng kalat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 669. Napasinghap ang lahat sa gulat nang marinig siya. Karamihan sa mga martial arts masters ng Southern Union ay isang grupo ng mga bastos na lalaki mismo, ngunit kahit na hindi sila nakatagpo ng isang taong mayabang tulad ng dalawa. Nagbantalang ba ang White Tiger na papatayin silang lahat sa kanyang sarili? Gaano nga ba ka-prominent ang kanyang martial arts skill para maging puno ng kumpiyansa? Ngayon, iiwan ko ang body ko dito para hawakan kayo. Ang kanyang kabiguan ay ituring na akin. Nakangiting deklara ni Levi. Napakagaling. Dapat kong sabihin na ang iyong saloobin ay kahanga-hanga, binata. Maya-maya pa, ikanaway ni Grover ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tauhan at sumigaw, guys, patayin siya. Joshua, ang Iron Fist, mula sa 36 na sangay ng Southern Union na nagboluntaryo para sa misyong ito. Gregory, ang Golden Sword, mula sa 17 sangay ng Southern Union na nag-uulat para sa tungkulin. Si Finlay, ang Lumpo, mula sa 28 sangay ng Southern Union na nagboluntaryo para sa misyong ito. Kuwit, kaagad lahat ng martial arts masters ng Union ay same time na humihiling na italaga ang misyon. Samantala, sinenyasan sila ng White Tiger at Tumahol,
maaari kayong makipag-away sa akin. Malinaw na pagod na siyang mabuhay. Hindi nagtagal, humigit kumulang 10 martial arts masters ng Union ang sumugod sa kanya. Sila ang nangungunang martial arts masters ng Union na itinuring na mas mahusay na mandirigma kaysa sa 4 mighty generals ni Scott Yates. Sa makatuwid, ang kanilang pinagsamang puwersa ay magiging isang hindi magagapi. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Gayunpaman, kaunting panahon lang ang kinuha ng White Tiger para ipadala ang mga kilalang martial arts masters na lumipad palayo. Ang lahat ay nakanganga sa eksena sa lubos na hindi makapaniwala. Bagay talaga siya. Tara at kunin natin siya. Ang iba pang martial arts masters ng Union ay agad na sumulong sa White Tiger, ngunit wala sa kanila ang kanyang katapat. Sunod-sunod na nilayuan niya ang mga ito. Daan-daan sa kanila ang natalo. Sa pagkakataong ito, ang buong Southern Union ay naiwang gulat na gulat. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka nang makita kung gaano kalakas ang White Tiger. Wala sa kanila sa Union ang kanyang katapat. Gaano katikat iyon? 6 na alipin, magpatuloy at turuan siya ng leksyon. Mukhang nagbabala, ikanaway ni Grover ang kanyang kamay at nagutos. Ang 6 na alipin pagkatapos ay sumunod sa kanyang tagubilin sa pamamagitan ng pag-atake ng White Tiger sa parehong oras. Sa wakas, naging mas magaling lang sila ng kaunti kaysa sa huling batch dahil mas tumagal pa sila. Gayunpaman, sila rin ay pinalayas. Sabay nating harapin siya. Nagniningning ang yelo sa mga mata ng 4 na hari. Bawat isa sa kanila ay sapat na malakas upang harapin ang Diyos ng digmaan ng nakapag-iisa. Sa makatuwid, ito ay nangangahulugan na ang White Tiger ay lalaban sa 4 na katumbas ng Diyos ng digmaan sa parehong oras. Hindi nagtagal ay nasangkot sa matinding away ang 5. Ang mga pagsabog ay patuloy na naganap sa hangin, at ang mga tile sa sahig ay nagsimulang mag-crack dahil sa tindi ng labanan. Bawat isang pag-atake na kanilang ginawa ay sapat na malakas upang sabog ang anuman sa kalahati. Bang! 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 Sa huli, matagumpay na napaamo ni White Tiger silang 4. Nakadapa sa sahig, silang 4 ay parang walang kwenta. Hindi na kailangang sabihin, sila ay mahusay na martial arts masters dahil nagsimula silang magsanay mula pa noong sila ay maliit. Ngunit dahil ang White Tiger ay isang taong nakatalo sa Diyos ng digmaan ng L Nation noon, hindi nila nahawakan ang siya na nakatayo sa harap nila. Sino siya? Bakit napakalakas niya? Sa ngayon, siya ang pinakamalakas na manlalaban na nakatagpo nila. Lahat ng miyembro ng Southern Union, parehong nasa entablado at nasa labas ng entablado, ay nakaaalarma na nakatingin kay White Tiger. Nakakagulat, natakot sila. Talagang natakot sila sa presensya ng White Tiger. Katulad nga ng sinabi niya kanina, talagang kinaya niyang mag-isa ang lahat. Ang mga tao ng Southern Union ay interesado kung saan galing ang taong ito dahil hindi pa sila nakakita ng sino mang kasing lakas niya noon. Sa pagkakataong iyon, napaungol si White Tiger sa sarap. Mula nang magretiro siya sa frontline, hindi pa siya nagkaroon ng ganoong kasarap na pakikipag-sparring sa ibang tao. Pati si Levi ay napangiti. Bilang ang pinakapanlaban sa 5 Great Wars Regiment, alam ni Levi na ang mapayapang mga araw kamakailan ay malamang na naiinip siya ng husto. Sa makatuwid, ito ay dumating bilang ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kanya upang makakuha ng isang sipa mula dito. Sa sandaling iyon, mukhang natulala si Grover habang tinitigan niya ang White Tiger at Levi nang hindi makapaniwala. Tinitigan siya ng White Tiger at sumigaw, "Sinabi sa akin na ikaw ang pinakamahusay na manlalaban ng Southern Union. Ngayon, halika at labanan mo ako." Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Grover. Matapos titigan silang dalawa ng ilang sandali, nagtanong siya, "Taga-sundalo ba kayo?" Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 670. Bilang pinuno ng Southern Union, natukoy ni Grover ang ilang mga isyo pagkatapos na obserbahan ang labanan sa buong panahon. Sa katunayan, ang martial arts skills ay natutunang pumatay sa halip na magtanghal. Sa makatuwid, ang lahat ng martial arts masters ng Southern Union ay tinuruan lamang ng mga galaw na sapat na nakamamatay upang pumatay. Gayunpaman, nalaman niya na ang mga galaw ng White Tiger ay mas simple ngunit mas mahusay. Wala sa kanyang mga galaw ang kalabisan, at bawat galaw niya ay may kakayahang pumatay. Ang sino mang inatake niya ay masusugatan o mamamatay.
Gayun din, napansin niya na ang mga galaw ng White Tiger ay mas nakahilig sa pagiging praktikal. Ang sinumang may sapat na kaalaman tungkol sa martial arts ay makakaunawa na ang mga galaw ng White Tiger ay hinasa upang maging mahusay at praktikal sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga laban. Sa madaling salita, isang tao lamang mula sa hukbo ang maaaring magkaroon ng gayong diretsyong estilo ng labanan. Kaagad, napagtanto ni Grover na sina Levi at White Tiger ay dapat na dalawang kilalang mandirigma mula sa hukbo. Noong una, ipinapalagay lang niya na si Levi at Zoe ay protektado ng hukbo, ngunit hindi niya alam, si Levi pala ay mula sa militar. Ang iba pang miyembro ng Southern Union ay nakahinga ng husto nang matamaan sila ng katotohanan. Ang observant mo talaga, nagtatakang puri ni White Tiger. Bagamat napatunayan ang kanyang haka-haka, biglang naging nerbiyoso si Grover. Anong uri ng katayuan ang maaaring mayroon sila sa hukbo na may napakalakas na kasanayan sa pakikipaglaban? Nagtatrabaho ba kayo para sa God of War? Tanong ni Grover sa kanila sa nanginginig na boses. Walang sabi-sabi na alam niya na ang Diyos ng digmaan ay nag-iisa sa Northampton sa sandaling ito. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang iugnay ang White Tiger at Levi sa Diyos ng digmaan batay sa kung gaano sila kahusay sa martial arts. Nakangiting komento ni White Tiger, Levi, spot on siya. Tama ang hula mo. Ako si White Tiger, isa sa 5 Great Wars Regiment, na nagtatrabaho para sa God of War. Ano, goodness gracious, siya ay White Tiger ang hari ng digmaan. Ang lahat sa loob ng Southern Union ay naging wild nang marinig nila iyon. Kilala ang White Tiger sa kanyang kawalang awa sa larangan ng digmaan. Siya ay sikat sa buong mundo para sa kanyang pagsisikap na lipulin ang buong L Nation kasama ang Cavalry Regiment. Marami sa kanila sa Southern Union ang sumamba sa kanya na parang Diyos dahil nakamit niya ang kadakilaan sa mga digmaan. Tapikin, tapikin, tapikin. Nang mahayag ang pagkakakilanlan ni White Tiger, napaatras si Grover ng ilang hakbang at halos bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon, siya ay kinuha ng isang pagnanasa na magpakamatay sa lugar na alam na siya ay nakikipag-usap sa White Tiger. Paano ang lalaking ito dito? Nang may pumasok na nakakatakot na ideya sa kanyang isipan, agad siyang bumagsak sa sahig. Natatakot siyang tumingin kay Levi. I guess all of you here must be able to see kung sino talaga ang amo ko. Oo, siya nga ang Diyos ng digmaan, Levi Garrison. Sa sandaling ginawa ng White Tiger ang anunsyo na iyon, para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Huminto ang oras, at tumahimik ang lahat. Inakala ng lahat na ang eksena ay mukhang masyadong surreal na parang nasa panaginip. Ngayon napagtanto ko kung bakit bumagsak ang pamilya Gates at ang pamilyang Caesar. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Grover ay tila hangkag at blanko. Isa pa, naisip niya na ang babaeng sinubukang imbitahan ni Jackie dito noon pa ay ang asawa ng Diyos ng digmaan. Pagkatapos noon, napagtanto niyang hindi niya matutubos ang kanyang sarili dahil sa labis na pagkakasala sa Diyos ng digmaan. Isang karangalan na makilala ka, Diyos ng digmaan. Isang karangalan na makilala ka, Diyos ng digmaan. Si Grover, na sa wakas ay nakaisip na ng lahat, ay hinikayat ang buong Southern Union na lumuhad sa harap ni Levi at binati siya ng may paggalang. Nagkamali tayo. Nakagawa kami ng isang malaking pagkakamali, at handa kaming tumanggap ng anumang parusa para doon. Isa pa, pananagutan ko ang ginawa ni Jackie. Nagmamakaawa si Grover. Kung gaano kalakas ang Southern Union, wala ito sa presensya ng Diyos ng digmaan. Higit pa rito, ipinaalam ng White Tiger sa lahat ng kanyang kakayahan ngayon lang. Nagawa niyang tapusin ang mga ito ng mag-isa. Kaya naman, sigurado si Grover na lahat sila ay mapapahamak kung tatanggi silang ipakita kay Levi ang puting bandila. Sa tuloy-tuloy na takbo, si Levi ay pumunta sa Grover at sinabing, sa katunayan, naisip ko na ang parusa sa inyo ilang araw na ang nakalipas. Ano?